nga mga mare at i-share ko sa inyo ang aking rhinoplasty journey. Actually nga mga mare, nung October 4 pa kami nagpa-consult kay doktora. Pinamahan nga ako ni Daddy Eros dahil ako'y kinakabahan. Dito nga lang pala to mga mare sa may Robinson's Place, Manila. As in, katabing-katabi lang yung building nila. May makikita nga rin kayong signage na Janssen Cosmetic Surgery. Pagkapasok nga namin sa building ay umakit na kami sa second floor. Sa mga puntong yan nga mga mare ay naghahalong kaba at saya yung nararamdaman ko. Bata pa nga lang talaga ako mga mare ay yung ilong ko talaga yung nakakapagpababa ng self-confidence ko. At syempre dahil nga rin dito sa ilong ko ay nakaranas ako ng pangungutya. Kaya naman ngayon ay nag-decide na akong magpa-rhinoplasty. Last year pa nga lang ay pinag-uusapan na nga namin to ni Daddy Eros. Mula nga nung inopen ko sa kanya ay hindi naman niya ako tinutulan. Kumbaga support lang siya, ganun. Bali ayun na nga mga mare, si Dr. Jonah yung napili kong cosmetic surgeon para sa aking pagpapa-rhinoplasty. Marami nga rin talaga akong kinonsider sa pagpili ng clinic. At alam niyo ba mga mare na itong Janssen Cosmetic Surgery ay 35 years na. Bukod nga doon ay nagandahan ako sa resulta ng mga ginagawa nila. Actually nakilala ko si Dr. Jonah dahil may mga nagpa-rhinoplasty rin sa kanyang influencers. At mga sikat pa yun mga mare ha. Kaya naman nag-inquire agad ako sa kanila. Sabi nga sa akin ay kailangan ko nga raw pumunta muna for consultation. Syempre dito titignan ni doktora kung ano-anong procedure yung gagawin niya sa akin. Na sobrang tagal nga nitong Janssen, tignan niyo yung mga naka-display na pictures. O diba makaluma? Well anyway mga mare, in-explain nga rin sa akin dyan ni Dr. Jonah kung ano yung tip-plasty at alar trim. Tapos binibriefing nga rin niya ako kung ano yung mga dapat kong gawin before and after the procedure. Habang nag-uusap nga kami ni Dr. Jonah mga mare, ay pumasok nga yung father niya na owner nitong Janssen. Ali siya nga pala si Dr. John Senica. Grabe, sobrang nakakabilib silang mag-ama tapos ang gaan nila kausap. Tapos naman namin kausapin si Dr. Jonah ay pumunta na nga rin kami dito sa reception. Yung ibang katanungan ko nga ay itinanong ko na lang kay Miss Kim. Kahapon nga pala mga mare ay nagbigay na ako ng date ng aking surgery. Bali next year ko na nga rin in-schedule dahil maraming ganap ngayon. Pagkatapos naman namin sa Janssen ay kumain muna kami ni Daddy Eros bago kami umuwi. Dahil for sure kami ay matatraffic. Ngayon na nga lang din kami ulit nakakain dito sa may Hainanese. Ang gusto rin kasi namin dito mga mare ay only rice na rin. Habang kumakain nga kami ay nag-uusap kami ni Daddy Eros tungkol sa mga procedure na gagawin sa akin. Alam nyo mga mare, buti na nga lang ay suportado ni Daddy Eros itong pagpapa-rhinoplasty ko. Ihahanda ko na nga rin yung sarili ko dahil for sure ay malaking pagbabago to.